magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay. Uunahin ko na po, meron daw po kayong inihahanda na impeachment case laban sa dating, grabe naman, minadali ko naman talaga, laban sa kasalukuyang Vice Presidente. Well, hindi naman ito bago eh. Ito rin yung complaint na inihain namin noong isang taon na naudlot dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema at ang Senado naman ay hindi nagtuloy sa trial. So, ang sabi ng Korte Suprema, matatapos daw yung 1-year ban pagdating ng February 6, 2026. So, yun po ang pinaghahandaan natin. Ngayon, inaantay din natin ano ba yung magiging penal na desisyon ng Korte Suprema doon sa ating apila. Kasi kapag ni-reverse naman ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, hindi na kailangan mag-file ng panibagong complaint. Magpapatuloy lang yung naudlot na trial sa Senado. Pero yun nga, kung sakasakaling i-uphold ng Supreme Court yung kanyang desisyon o kaya by February 6 ay wala pang desisyon, eh baka kailangan nga mag-file ng bagong complaint. Kasi naalala ko, Ginoong Casino, tinalakay pa at binantayan to ng media. Di ba napag-usapan doon bago magsara na buhay pa naman yan, yung impeachment. Abangan na lang daw yung February. Buhay dahil nakapending siya sa Supreme Court. Okay. Pero ayun na nga, kung by February 6, dito yung 1-year ban, ibig sabihin, starting February 6, pwede nang mag-file ng panibagong complaint. At malamang bubuhayin din natin yung dati ng complaint kasi wala namang bago at yun pa rin naman ang batayan ng ating pagsasabing hindi karapat-dapat na manatili sa pwesto ang Vice Pangulo. Pero Ginoong Casino, nag-expect pa ho ba kayo na may lalabas mula sa Supreme Court before Feb 6? Yun nga walang makapagsabi sa atin kung magdidesisyon ba sila o hindi. Kaya nga in any case, whether lalo na kung hindi naman lumabas yung desisyon, dahil tapos na yung 1-year ban, pwede nang mag-file. At posibleng panibagong proseso na ito ng kumbaga bagong complaint ito. Kaya lang medyo mas mahirap ngayon dahil nga dun sa desisyon ng Korte Suprema, ang dami niyang dinagdag na mga kondisyones at requirements sa pagsasampa ng impeachment. Kaya mas pahirapan ito sa ngayon. So we're still hoping na baka naman magbago ang isip ng Korte Suprema dun sa kanyang naunang desisyon. Linawin ko lamang po, Sir Teddy. So, bago kayo mag-decide na mag-file ng panibagong impeachment complaint, aantayin niyo muna kung may desisyon ang Supreme Court bago ang February 6. Yes po. Okay. May mga dagdag ho ba? Okay, wala siyang inilabas na decision. May mga dagdag ho ba? Idadagdag ho ba kayo na mas magpapatibay ng impeachment complaint laban po sa Vice Presidente? Tingin ho namin matibay na yung nauna In fact, nakakuha nga ng more than the required number of votes sa Senado, sa Kongreso ito. Kaya effectively na-impeach ng mababang kapulungan si Vice President Duterte. Ang problema, hindi nag-proceed yung trial. Kasi nga, tineknikal ito pagdating sa Korte Suprema. So, palagay namin, kung yung unang complaint ay natuloy sa trial, malamang ay na-convict si Vice President Duterte. So, tingin ko kahit wala nang idagdag na anumang ebidensya o batayan ng pagpapa-impeach, makatatayo na ng sarili at matibay yung ifinail noong isang taon. Okay, dito na ho tayo. Umaasa ho ba kayo na makukuha nyo pa rin po ang Kongreso gayong wala na po si Speaker Romualdez? At umaasa ho ba kayo na makukuha nyo rin po itong Senado gayong wala na po itong si Senate President Chis Escudero? Ako po sa Kongreso, malaki ang aking kumpiyansa na makukuha pa rin ang boto. Unang-una, yung bulto ng ebidensya na ginamit sa impeachment complaint galing mismo sa Kongreso. Kongreso ang nakadiskubre ng mga katunayang ito. Halimbawa, yung 612.5 million na confidential intelligence funds. Kung paano ito ginamit sa maling paraan, kung paano nagsabit ng mga peking accomplishment report, at kung paano tinangkang pigilan ng Vice Presidente ang investigasyon. Ano naman yun alam ng lahat ng congressman yan. So, ang naging problema kasi noon, sa totoo lang, ang nagdalawang isip ay ang Malacanang Ang Pangulong Marcos mismo ang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga alyado sa Kongreso na wag nang ituloy yung impeachment. Kaya naantala yun kung matatandaan mo. Ilang buwan yun na parang nakabitin sa Kongreso. And finally, nung sila ay nag-decide, pagdating naman ng Senado, bininbin naman.
at hanggang umabot na sa Korte Suprema. So palagay ko, makatatayo pa rin. Ngayon, sa usapin naman sa Senado, alam mo, napakalakas ang Senado palaging conscious yan, ano ba yung public opinion eh. At yung public opinion ngayon, napakalakas para doon sa pagpapanagot ng mga corrupt sa ating gobyerno. Of course, yung fertilizer, yung Flood control. Flood control ang pinag-uusapan. Pero even before flood control, yung issue ho ng confidential funds, pananagutan din po ang malaking panawagan ng taong bayan. At mas malakas yan ngayon. So, palagay ko ang Senado rin ay hindi basta-bastang may di-dismiss o may sasantabi itong napakalihitimong panawagan para panagutin ang Vice President Duterte sa kanyang mga pagkakasala. Ito naman po. Sa mga nagdaang panahon, mas lumala ang sigalot between Marcos and Duterte. Yung unity team talagang nasira na ho yan, no? Yes. Umaasa ho ba kayo na magiging kakampi na ng impeachment itong si Pangulong Marcos? Hindi na ho siya magdadalawang isip pa. Ay sana naman po. Kasi sa totoo lang, ayun nga ang problema eh. Masyado nilang iniisip yung unity team eh. Kaya ito ay nakakapigil doon sa pagpapanagot kay Vice President Duterte. Siguro nangangamba si President Marcos na kapag kinalaban niya ang Vice President, mas lalo pang mabibiyak ang kanyang administrasyon, ang unity team, magkakagulo. Dapat hindi yan ang konsiderasyon eh. Ang usapin kasi dito, yung accountability. Kung may ginawa kang mali, ay kailangan mong panagutan. So, dahil tumindi pa ang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampong ito, sana naman ay matauhan na ang Pangulong Marcos at wag na niyang protektahan si Vice President Duterte. Talagang hayaan niyang dumaloy sa natural na kahihinatnan itong impeachment process. Sir, ano na lang ha, to make it clear, sa tingin niyo ho, may naging balakid yung pagdadalawang isip ni Pangulong Marcos talaga sa impeachment na ito? Hinarang Oo. talaga rin niya? Kasi kaya nagdalawang isip ang Congress nung una dahil nga sa text ni President Marcos sa kanyang mga kaalyado na wag na yan ang unahin. And then alam natin sa Senado, ganun din ang pinaabot ng President Marcos. Antayin yung eleksyon bago aksyonan. Ang problema, pagkatapos ng eleksyon, mas lumamang pa yung bilang nung kabila. Kaya lalong humina ang loob ng paksyon ng Marcos na ituloy yung impeachment. Paano na mo, ito sir? Na-hostage na-hostage sa politika itong mekanismo para sa pagpapanagot ng pinakamatataas na opisyal ng ating pamahalaan. Pero sa tingin niyo ho ba by February, after February 6, hindi po ma-hostage uli ng politika kung ang usapin naman yung kanyang kapatid? 'Di ba? Kasi may mga sinasabi nga na yung kanyang kapatid na si Senador Amy Marcos baka raw maging busy nitong si Vice President Sara sa eleksyon. Posible. Problemahin na ho ng mga politiko yung mga problema nila. Sa bahagi ho namin bilang mga complainants, ito kasi yung ito yung ipinapahintulot na paraan sa ating sistema kung paano pananagutin ang isang vice-presidente. So ito ay aming gagawin. Ngayon, problema na ho ng mga politiko yan kung lalabas na meron silang pinoprotektahan o kung lalabas na magiging bulag at bingi sila sa mga ebidensya. Pero yan ang hamon po sa mismong Kongreso at Senado. Ang taong bayan ngayon galit na galit sa korupsyon. Nananawagan ng pagpapanagot. Ito na yung isang pagkakataon. Kompleto na yung ebidensya dyan. Kompleto na yung mga dokumento. Kung hindi yan gagawin ng Kongreso at Senado, lalabas talagang walang kaseryosohan ang pamahalang ito sa usapin ng pagpapanagot ng mga korap. Sa iba pong mga usapin. Opo, go ahead sir. At that will give justification sa ating mga mamamayan na baguhin na itong gobyernong ito o patalsikin na yung mga nasa pwesto kasi walang nangyayari. Oo, pero sir, balikan ko lang 'di ba sa usapin ng flood control, ang mga nakulong naman yung mga hindi natin inaasahan. Ayun yung mga nga, inaasahan mga po small natin, time mga- naka-aircon pa rin. Yung mga fixer tsaka yung mga facilitator ang nadali. Oo nga po. Yung mastermind, yung proponent na tinatawag na sila ang kumuha talaga ng mga kickback,
yun ang hindi pa napaparusahan, hindi na imbestigahan eh. Mm-mm. So, I mean, sir, di ba, kung pag-uusapan natin yung taong bayan, baka isipin nga naman ng taong bayan na maihina to si Pangulong Marcos eh. Palabas niya lang to eh. Yung pala, hindi naman niya kaya ipakulong yung mga kaalyado niya rin. Problema ho ni Pangulong Marcos yan. Hindi ho dapat problemahin ng taong bayan. Kasi malinaw naman sa ating mga batas at sa Constitution mismo na kapag may maling ginawa, yung ganong katataas na klase ng opisyal, impeachment ang paraan. Di gagawin natin, problema pag ang mismong nasa taas ang pumipigil sa prosesong ito. Mas lalo magkakaalaman tayo kung gaano kalala ang takipan ng korupsyon sa ating gobyerno. Sir, sa ibang tanong, saan ho ba kami lalagay ng mga manggagawa? Kasi medyo nakakainsulto lang po. Actually, yung isang senador din sinabi niya rin na nakakainsulto na rin. Itong si Senador Bato de la Rosa, hindi na po alam kung nasaan ngayon. Pero patuloy po yung sahod, yung sweldo. Ano bang dapat gawin doon, dating Representative Casino? Kung ako po ang Senate leadership, i-hold ko po ang sweldo niya. Pwede ba yon, sir? Ay di bayaan natin siyang magreklamo. But I think kailangan ipakita ng Senado na hindi pwede yung ganon na absent ka, laki-laki ng sahod mo. Kung yung ordinaryong manggagawa nga umabsent ng isang araw, walang sweldo yun ito pa kayang senador na parang 2-3 buwan ng absent, pero sumasahod pa. I think even as bilang mensahe lang, ang dapat gawin ng Senate leadership, i-withhold yung kanyang mga benefits, yung kanyang mga sweldo, hanggat siya hindi bumabalik at nagpapaliwanag kung bakit. At siguro, moving forward, tingin ko yung no work, no pay, dapat mag-apply talaga yan sa Kongreso at sa Senado. Sa ngayon kasi, no work with pay Opo. Hindi dapat ganon. Pero hindi raw po kasi sila tulad natin na manggagawa na applicable sa no work, no pay, late. Sir, kasi halal daw sila eh. Napakapalad naman ng mga yan. Hindi naman natin sinasabing no work, ibig sabihin pag wala sa opisina, no pay. Ang importante lang, dapat nilalag-in nila ano ba yung gagawin nila sa araw na ito. Bakit sila absent? Diba? Ang ordinaryong mamamayan, ordinaryong manggagawa, pag absent, nagpapaliwanag. O kung ang trabaho niya ngayong araw ay nasa field, i-report na yun, nasa field ako ngayon. At merong mga records yun. Itong mga mambabatas natin, walang ganyan Kahit buong araw sa pasyalan yan, pag sinabi lang niya na nandoon siya. Gumagawa ako ng aking tungkulin, ganun na yun. Pero sir, sandali Hindi na dapat Pero sir, kayo ho ay merong mga kaalyado sa Kongreso at sa Senado. Ba't hindi po nila gawin ito? I mean, hindi po nila ipanukala or hindi po nila sabihin na kapag hindi ka nagpapakita, hindi ka dumadalo, hindi ka nagpapaalam kung saan ka, dapat wala kang sahod. Dapat iawol ka. Dapat naman ganon. Itatanong ho natin. Alam ko may mga panukala ng ganyan may mga suggestions ng ganyan. Dapat may sistema sila. Opo. Admittedly, galing din naman ako sa Congress. Maraming trabaho ng mga congressmen Opo. ay nasa labas ng Kongreso. Pero kapag may committee hearing, kapag may plenary session, obligadong nandun ka. At kung wala ka doon, kailangan may excuse ka. Kumbaga sa estudyante, may excuse letter ka. Kahit ganun lang malaking bagay na yon. Paano po kung nandoon ka naman pero hindi naman kaya ng utak mo na nandoon? Ibang problema yon. Sorry Wala solusyon. Wala solusyon ganun. Di ba? Pasok na lang ako. Tara makit wala akong utak, babayad pala ako. Hello sa iyong doggy. Gusto niyo magpa-interview rin. Hindi, gusto niyo magpa-interview, sir. Galit din siya. Hindi nga. Yung presence kasi malaking bagay. Ibang usapin kung Mahinang utak, ganon. kapag present siya, nagpa-participate ba siya? Nagre-recitation ba siya? Pero yung attendance, malaking bagay yung attendance. Kasi at least, hindi mo masasabing hindi mo alam yung mga bagay-bagay. Wala kang palusot kasi present ka. Okay, huli na lang, sir, no? Ito. Nasubukan niyo na bang
mamili, mag-grocery gamit yung 500 pesos pang Noche Buena. Sabi ko, sir, may aso ka. Sa aso ko lang, sir. Sa aso natin, kulang yun. Yung 5-in-1 nga, Ang mahal ng 650 na dog food eh. ngayon, Totoo yun, totoo yun. Kaya nagagalit, sir, yung aso eh. Sabi niya, tatanong niya ito mamaya. Pwede ba yun, sir? What do you think? Kasha? Alam mo, Kaya? ang nakakatawa pa dyan, lumalabas, yung 500 pesos, ginamit na nila 2 or 3 years ago. Oo nga, oo. At ibig sabihin, hindi nagbago ang presyo ng mga bilihin. Mm. Nakakalungkot dyan, DTI pa ang nagsasabi niyan. If there is any agency na dapat alam nila yung galaw ng presyo, walang iba yan kundi DTI. Kaya talagang nakakagalit no? Yung bakit ganyan nila kontratuhin ang ating mamamayan. Essentially, ang sinasabi nila, okay lang maging mahirap. Magtiis na lang kayo. Yung ganyang kaliit na pera, maging masaya na kayo kasi pang Noche Buena na yan. Wala pa nga sa minimum yung binigay nilang figure eh. Wala pa sa minimum na sahod. So, ibig sabihin yan, okay lang kahit mas maliit sa minimum ang sinasahod mo, kahit araw-araw ka mag Noche Buena. Oo. Sir, huli na lang bago ko po kayo bitawan. Kanina napanood na ho natin yung live streaming sa ICI. Sorry lang parang baduy. Nung nanonood ako, sabi ko, grabe naman ito. Ang mga tanong walang kwenta. Parang hindi to ini-expect na ating mga kababayan kapag live streaming. I mean, parang wala rin nangyari. But I don't know, sir, no? So, ano pong sa inyo doon sa live streaming po ng ICI? Parang ang ginawa nila, makapag-live stream lang eh. Oo nga, tama ho kayo. Kahit anong content, basta makapag-live stream lang. Hindi naman ganyan. Buti nga yung mga nagti-TikTok, pinag-iisipan talaga yung yung content nila. Yung content nila, Oo. Obviously, kung ganito ang klase ng mga tanong ng ICI sa kanyang mga witnesses, wala talagang patutunguhan. Parang mas nalungkot pa ako. Sa halip na matuwa ako may live streaming, parang mas nalungkot pa tayo dahil ganun lang pala ang klase ng mga tanong, pag-iimbestiga at mga tanong. Ano pa kaya kung yung mga congressman na kaharap nila, baka mas mas malumanay pa ang mga tanong nila, mas malabnaw pa. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, wag ho tayong magsasawa, wag ho tayong bibitaw dito sa ating panawagan ng pagpapanagot sa lahat ng korap. No, whether nasa paksyon yan ng Duterte, nasa paksyon ng Marcos, ang corruption ay corruption. At dapat kunin natin itong oportunidad na ito na marami sa ating mga kababayan ang talagang mulat na sa katotohanan na sana may mangyari talaga. Hindi yung katulad nung nangyari kay Napoles, hindi yung kay Jokjok Volante noon, na parang wala ring naging epekto. This time, let us make it matter. Tuloy-tuloy po tayo dapat sa ating paggigiit na marami namang listahan tayo na hinihingi sa gobyerno, dapat gawin nila yung mga yan. Sir, maraming salamat sa oras at mabuhay po kayo. And thank you po sa inyong asot na pagbigyan po kami makausap kayo. Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you so much, mga kasama.